Kumusta sa lahat? Para simulan itong Religious Discipline Committee, magpapakilala muna tayo sa isa't isa. Kaya Kuya Yan, pwede ka bang magpakilala? Oo, kaya lumaki ako sa isang pamilyang saksi ni Jehova at nabautismuhan noong 2000. Ang aking teokratikong paglalakbay ay umakay sa akin na maging bahagi ng maraming asambleya at nakibahagi na ako at nanguna sa mga komite ng matatanda. Nagkaroon ako ng kagalakan na magtrabaho sa konstruksyon, una sa France, pagkatapos ay sa internasyonal. Naglingkod din ako bilang Bethelite sa tatlong iba't ibang sangay na nagpapahintulot sa akin na makilala ang ilang miyembro ng lupong tagapamahala. Napakabuti, salamat. Kuya Sergio, pwede ka rin bang magpakilala? Oo, sa kasiyahan. Ako ay si Thomas De Jehovah mula pa noong 1992 at hinirang na elder noong 2005. Pinamunuan ko rin ang mga komit sa pagdidisiplina ng relihiyon o CDRs sa madaling salita. At ito ang mga pulong kung saan tinatalakay natin ang mga problemang may kaugnayan sa malubhang kasalanang ginawa ng ilang miyembro ng asembleya sa isang voluntaryo, sinadya at madalas na paulit-ulit na paraan. Sa makatuwid ito ay nangangailangan ng espesyal na atensyon upang matulungan ang tao na kadalasang nagtatapos sa layuning ito. Naglingkod din ako bilang permanenteng pioneer sa loob ng maraming taon sa mga bansa o teritoryo kung saan opisyal na ipinagbabawal ang ating Kristiyanong gawaing pag-eebanghelyo na umakay sa akin na makipagtulungan ng malapit sa mga tagapangasiwa ng sirkito na sinasamahan ko kung minsan sa mapanganib na mga misyon upang tumulong sa mga kapatid na nakabukod o nanganganib. Napakabuti, salamat. Sa aking bahagi, si Brother Metz, ako ay nabautismuhan mula noong 1985 at ako ay hinirang na matanda noong 1998. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mamuno sa mga komite sa pagdidisiplina sa relihiyon. Sisimulan natin ang pagpupulong na ito sa pamamagitan ng panalangin. Serge, maaari mo bang bigkasin ito? Oo, manalangin tayo kay Jehovah. Soberanong Panginoong Jehova, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil binigyan mo kami ng pagkakataong magtipon dito bilang isang komite ng mga disiplina sa relihiyon upang makapagsalita tungkol sa iyong salita at higit sa lahat upang magbigay ng katarungan ayon sa itinatag ng mga kasulatan. Soberanong Panginoong Jehova, naway gabayan kami ng iyong banal na espiritu, samahan kami upang kami sa diwa ng pagtulong at paghahanap ng pagkakaisa at pagkakaisa sa asembleya ay samahan kami ng iyong banal na espiritu at ng karunungan na ipagkakaloob sa amin upang maibigay ang tama. Sa katotohanan, Ama, kami ay mga simpleng instrumento lamang, ikaw ang nagbibigay ng hustisya. Naway gawin mo itong pabor sa iyong tunay na buhay, sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Ang lahat ng ito sa pangalan ni Hesukristo, ating Panginoon. Amen. Bilang matatanda, sinunod namin ang mga tagubilin sa aklat na alagaan ang kawan ng Diyos na may acronym na SFL at dito ko sisipiin ang SFL Kabanata 12, punto numero 1. Kapag nalaman nila na isang malubhang pagkakamali ang nagawa, ang mga matatanda ay dapat kumilos ng walang pagkaantala upang protektahan ang kapulungan at tumulong sa mga lumalabag ayon sa Judas, versikulo 4. Kung pinabayaan ng matatanda na harapin ang gayong mga bagay, maaaring hadlangan nito ang pagkilos ng banal na espiritu ni Jehova sa kongregasyon. Dapat tiyakin ng matatanda na ang maling pag-uugali ay sapat na seryoso upang bigyang katwiran ang pagbuo ng komite sa pagdidisiplina ng relihiyon. Noong mga kaganapan ng 2021, nang himukin ng lupong tagapamahala ang mga saksi ni Jehova sa buong mundo na magpabakuna at humantong ito sa pagkamatay ng ilan, individual kaming sumulat sa mga miyembro ng lupong tagapamahala upang balaan sila. Matagal kaming nagtipon ng komite na may hindi bababa sa 3 matatanda dahil sa pagkagulat ng mga elder ay kinailangan naming ayusin ang aming mga sarili sa labas ng pamumuno ng lupong tagapamahala. Ang layunin ng komite ng mga matatandang ito ay itatag ang mga kasalanan at tulungan ang mga makasalanan na magsisi. Mabait kaming huminto upang matiyagang pagmasdan kung napagtanto ng mga kapatid na ito ang kaseryosohan ng kanilang mga aksyon at baguhin ang kanilang mga paraan. Ngunit sa kasamaang palad, ang bawat isa sa kanilang mga bagong pagpapakita ay malinaw na nagpapakita na ang ating mga kapatid ay patuloy na pumunta sa maling direksyon nang hindi iniisip na magsisi sa kanilang kasalanan. Pagkatapos ay nagpasya kaming ipatawag ang bawat kapatid na may kinalaman sa Hunyo 2025 sa pamamagitan ng rehistradong sulat na may acknowledgement of receipt. Kaya sigurado kami na natanggap nila ang mail na ito. Ikinalulungkot namin na walang sino man sa kanila ang nagsikap na igalang ang panawagang ito
na may kinalaman sa mga sumusunod na kasalanan. Hindi karapat-dapat at bastos na pag-uugali, SFL Kabanata 12.16. Malisyoso at sinadyang pagsisinungaling, maling patotoo, SFL Kabanata 12.22. SFL 12.24, Homicide SFL 12.38, Apostasy SFL 12.39. Kaya magsisimula tayo sa pamamagitan ng paggunita sa mga katotohanan at nakikinig tayo kay Ariane. Kami, Tandaan natin na ang mga kapatid ng lupong tagapamahala na ipinatawag sa komite ng matatandang ito ay yaong mga aktibong lumahok sa mga balitang naganap sa pagitan ng 2021 at 2022 sa JW.org. Ang mga kapatid na ipinatawag sa makatuwid ay ang mga sumusunod: David Splain, Kenneth Cook, Stephen Lett, Geoffrey Jackson, Samuel Hurd, Garrett Lush, Mark Sanderson, Anthony Morris III. Inakusahan ang ating mahal na mga kapatid na partikular na pilit na hinikayat ang lahat ng mahigit 8 milyong saksi ni Jehova sa mundo kasama ang 13 milyong mga nakikiramay na tumanggap ng therapy na karaniwang tinatawag na COVID-19 vaccination. Ang komit ng matatandang ito ay nagsikap na saliksikin ang mga dahilan na nag-udyok sa lupong tagapamahala sa kanilang desisyon na suportahan ang isang partikular na medikal na paggamot. Kung tatanggapin o hindi ang medikal na paggamot ay isang desisyon na nakasalalay sa mga karapatan ng bawat tao batay sa kanilang katayuan, sa kalusugan at mga kagustuhan. Ang isang individual ay dapat na malayang pumayag at walang anumang panlabas na panggigipit o pagpilit sa paggamot na kanilang pinili. Ang posisyong sinusuportahan ng lupong tagapamahala ay sa makatuwid ay salungat sa kalayaang Kristiyano at ito ay isang seryosong paglabag sa mga simulain ng Biblia, lalo na yaong sa liham sa mga Romano sa Kabanata 14 at sa unang liham sa mga taga-Korinto sa Kabanata 8. Bilang karagdagan sa moral na aspeto na nabanggit na, ang mga talumpati na ginawa ng mga akusado na kapatid na ipinatawag sa komiteng ito ay bumubuo ng isang malinaw na paglabag sa mga batas ng tao na may kaugnayan sa paggamit ng individual na kalayaan ng mga kapatid. Halimbawa, ang Resolution 2361 na pinagtibay noong ika-28 ng Enero 2021 ng Council of Europe na nagtatakda sa Articles 7.3.1 at 7.3.2 na ang pagbabakuna ay hindi dapat sa pilitan at na walang sinuman ang dapat sumailalim sa pampulitika, panlipunan o iba pang panggigipit na mabakunahan kung hindi niya personal na nais na gawin ito. Walang sinuman ang dapat na diskriminasyon sa hindi nabakunahan dahil sa mga potensyal na panganib sa kalusugan o dahil sa ayaw na mabakunahan. Katapusan ng quote. Dahil hinimok nila ang buong komunidad ng mga saksi ni Gerard na iturok ng mga eksperimentong produktong medikal na ito, ang pinakamasama ay naabot ng ang hindi maiiwasang kapansin-pansing mga kahihinatnan ay nagpakita mismo, ibig sabihin masamang epekto na humahantong sa mga sakit at pagkamatay. Nangyari ito sa panahong ayaw masaktan ng maraming kasama. Hanggang ngayon sa 2025, patuloy na hinihikayat ng ating mga kapatid na mga miyembro pa rin ng lupong tagapamahala ang mga iniksyon na ito. Ang nilalaman ng ating mga publikasyon gaya ng pagsusuri sa kasulatan araw-araw, ang bantayan o ating mga pulong sa 2025 ay nagpapakita nito. Halimbawa, sa pulong ng Christian Lives and Ministries para sa linggo ng Marso 3 hanggang 9, 2025, sa ilalim ng temang Pagpapakita ng Pagtitiwala sa Organisasyon ni Jehova, Update sa Balita ng Lupong Tagapamahala 2021 bilang siyam, itinatampok namin ang 2 sipi mula sa pahayag ni Brother David Splain. Kumbinsido ba ako na binibigyan ni Jehova ng kaunawaan ang kaniyang mga lingkod para manatili sila sa lupain ng mga buhay gaya ng sabi sa Obsom? Pangalawang quote na ito ay, Pahihintulutan ba ni Jehova ang lupong tagapamahala at ang mga katulong nito, ang mga misyonero, ang karamihan sa mga ministrong bedelite, at iba pang buong panahong mga lingkod na sundin ang mga hakbang na proteksyon o tumanggap ng bakuna kung mapanganib para sa kanila? Kami, naaalala ang iba't ibang intervention na ito ni Brother Splain. Research sa
dahil sa kabigatan ng mga katotohanan at ng kanilang mga kahihinatnan sa kalusugan ng mga kapatid sa kanilang buhay, at dahil dito ang pagkakaisa ng mga Kristiyano ay nasira din sa loob ng maraming mga asambleya sa mundo. Maraming mga kapatid na lalaki at babae sa gayon ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nahati, itinatakwil, itiniwalag, sinisiraan at isinasantabi. Ang kanilang mga panawagan para sa tulong, para sa pakikinig, para sa pagkakasundo at para sa paghahanap para sa kapayapaan ay malinaw na hindi narinig. Ang gayong saloobing ipinahayag ng lupong tagapamahala na ito ay waring malayo sa pagpapakita ng maibiging personalidad ng ating Diyos na si Jehova at ng ating mabuting pastol na si Hesukristo. Para sa lahat ng mga kadahilanang ito at marami pang iba, ang komite na nabuo ay partikular na naghangad na malaman ito mula sa mga akusado na kapatid. Mula kay Brother Mark Sanderson na ginawang Authority Point number 4 noong 2021. Ano ang ating pananaw sa pagbabakuna? Ang mga saksi ni Jehova ay hindi tutol sa pagbabakuna. Kapatid na Mark Sanderson, nais malaman ng komite kung anong mga mapagkukunan ng Biblia ang iyong pinagkakatiwalaan upang sabihin na ang electorate ng Genoa ay walang relihiyosong pagtutol sa pagbabakuna. Kapatid na Mark, sa iyong pagbanggit na 50% ng mga kapatid na BTL ay na-injection na, maaari bang ipaliwanag kung bakit ayaw niyang mapanatili ang mahigpit na neutralidad sa pamamagitan ng tahasang pagbanggit sa iba pang 50% na ayaw o tumatangging mabakunahan? Kasama ni Brother Stephen Lett na gumawa ng News Update number 8 ng parehong taon, 2020. Dahil mayroon kaming impormasyong ito, gusto naming malaman mo kung ano ang alam namin. Binanggit mo ang isang pangkat ng mga kapatid na inatasan ng lupong tagapamahala upang i-verify ang pagiging maaasahan ng mga bakuna sa LNM na pagkatapos ay inirerekomenda sa mga bagong kapatid sa buong mundo. Nais malaman ng komite kung sino ang mga kapatid na ito at kung anong mga departamento ang kanilang pinaglilingkuran sa Bethel o sa ibang lugar. Ano ang kanilang mga opisyal na kwalifikasyon upang maideklarang may kakayahan sa mga usapin ng pampublikong kalusugan kung saan sila ay ipinag-uutos ng sentral na kolehiyo? Sa 79% ng mga kapatid na nabakunahan sa Bethel, paano natin malalaman, kapatid na Kuwaresma, ng buong linaw ilan ang nabakunahan sa pamamagitan ng kalooban at personal na paniniwala at ilan ang nabakunahan sa pamamagitan ng puwersa? Ipinaalaala ko kay Brother Lett ang artikulo sa aming website na www.jw.org sa paksang maaari bang tumanggap ng medical ang isang Kristiyano? Ang artikulong ito ay nagtatanong ng dalawang tanong, bukod sa iba pa kapag ang Kristiyano ay tinawag na pumili ng isang medikal na paggamot, at ang tanong na ito ay nais kong itanong kay Kuya Lett. Ang tanong ay ito, mayroon ba akong malinaw na ideya ng paggamot na iniaalok sa akin? At ang sabi ng payo at sinipi ko, ang Biblia ay nagpapayo sa atin na humanap ng seryosong impormasyon sa halip na paniwalaan ang lahat ng sinasabi. Ang teksto ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 15 ay sinipi. Pangalawang punto ng artikulo na nauugnay sa tanong na dapat ba akong humingi ng pangalawa o pangatlong medikal na opinyon? Ang komento sa tanong ay nagsasabing maaaring makatulong na kumonsulta sa maraming tagapayo, lalo na kung mayroon kang malubhang problema sa kalusugan. Ang Kawikaan Kabanata 15, versikulo 22 ay sinipi. Well, ito ay bahagi ng mga turo ng karunungan na palagi mong ibinibigay sa amin, Kuya Lett. Brother Lett, sinigurado mo ba na sa liwanag ng mga puntong ito na may malinaw na ideya kung ano ang iminumungkahi mo sa iyong mga kapatid sa pagbabakuna na ito? Alam mo ba na ang mga bakunang ito ay naglalaman ng mga embryonic cell mula sa mga aborted na sanggol na nasa mga bakunang ito ng luciferase? Ang modernong lipunan ay nagsalita tungkol sa mga bakunang ito hindi tulad ng mga produktong medikal, ngunit sa halip bilang mga nano-sized na mga elektronikong aparato? Sa pamamagitan ng pagrekomenda na ang mga full-time na kapatid ay ma-injected o may panganib na mawalan ng mga pribilehiyo o iba pang hindi patas na pagtrato sa ganitong uri, taos puso mo bang binibigyan sila ng pagkakataong igalang ang punto 2 ng artikulong ito? Ibig sabihin, humingi ng payo at humingi ng payo mula sa maraming tao bago gumawa ng desisyon? Napagtanto mo ba na ikaw ay nagsasanhi sa kanila na labagin ang simulain ng Biblia na nasa Kawikaan 15:22 na tinalakay din sa artikulong ito?
Maaari bang magkaroon ng libreng access ang komit sa kanyang mga kapatid at payagan ang bawat isa sa kanila na magbahagi ng kanilang mga patotoo sa amin sa pamamagitan ng mga email na magagamit namin sa kanila? Anong mga katotohanan ng kanilang nakalap upang magsalita ng pabor sa mga iniksyon na ito at irekomenda ang mga produktong ito? Nais ding malaman ng komite, kapatid na Let, kung maaari ba tayong magkaroon ng access sa nilalaman ng mga dokumentong kanilang kinonsulta? Maaari ba nating malaman ng detalyado kung saang mga ahensya ng gobyerno ng US o mga internasyonal na organisasyon ang kanilang kinolekta ang kanilang impormasyon? Kami, Batid namin na hindi ito siyentipikong pag-aaral, ngunit maipapasa namin sa inyo ang naobserbahan ng aming mga kapatid. kapag kinikilala mo na ang ulat ng mga kapatid na ipinadala upang magtanong tungkol sa mga bakunang ito ay hindi isang siyentipikong sanggunian, ano ito? At bakit ang lupong tagapamahala ay nagtatanghal sa 8 milyong mga saksi ni Jehova ng isang hindi pang-agham na pag-aaral bilang isang modelo kung ang gravity ng sitwasyon ay nangangailangan ng pagbaling sa pinaka-advanced na siyentipikong pag-aaral? Ano kaya ang magiging reaksyon ng lupong tagapamahala kung ang isang kapatid na lalaki o babae sa asembleya ay nagrekomenda na uminom ka ng gamot batay sa kanilang sariling mga obserbasyon at disiyentipikong mga konklusyon? Sineseryoso mo ba siya? Alam mo ba na sa paghiling sa mga kapatid na ilapat ang Roma 13 na humihimok sa mga Kristiyano na magpasakop sa mga autoridad ng gobyerno ng mundong ito, sa katotohanan ay hinihiling mo sa kanila na sumunod sa mga pampublikong patakaran ng sapilitang pagbabakuna na sa maraming bansa ay sa katunayan ay mga ilegal na batas dahil ang mga ito ay ipinasa bilang paglabag sa mismong konstitusyon ng bansa. Ang mga batas at regulasyong ito ay sa simula pa lamang ay sumasalungat sa mga umiiral na mas matataas na batas at sa makatuwid ay likas na salungat kaya hindi lehitimo. Halimbawa, ang kodigo ng etikang medikal ay nagbibigay sa mga mamamayan ng karapatan sa libre at kaalamang pahintulot sa pagpili ng medikal na paggamot. Ito ay itong salungat sa obligasyon sa pagbabakuna. Kaya paanong ang mga batas na napakalehitimo sa kanilang sarili ay hindi ganoon sa mga batas ng Diyos? Salamat kapatid na Yan at kapatid na Serge para sa iyong napakakawili-wili at matalinong mga kontribusyon. Ako naman, manonood tayo ng CP mula sa news item number 6 ng 2021 na ipinakita ni Brother Erd. Sa ibang bahagi ng mundo, pinabagal ng pagbabakuna ang pagkalat ng virus. Ako, Personal kong tatawagin si Brother Herd sa pagsasabi sa harap ng mga kapatid sa buong mundo na ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagpabagal sa pagkalat ng sakit sa ilang rehiyon ng mundo. Hindi ka ba nagsisinungaling? Anong data ang iyong pinagkatiwalaan? Maaari mo bang ibigay sa amin ang mapagkukunang ito? Paano na noong Oktubre 10, 2022, si Janine Small, noon ay presidente ng mga international na binuo na merkado sa Pfizer, ay nagsabi sa European Parliament na walang mga pagsubok sa pagiging epektibo laban sa paghahatid ng virus na isinagawa? Kung walang pagsubok na ginawa ang mismong tagagawa, paano mo masasabing pinipigilan nito ang pagkalat? Mag-echo ka ba ng maling impormasyon? Ang sabi ng SFL sa Kabanata 12 at punto 22, malicious and intentional lying, false testimony. Sinasabi ng talata, lahat ng kasinungalingan ay kapintasan. Ang isang malisyosong kasinungalingan ay sinasabi na may layuning magdulot ng pinsala. Umaasa kami na hindi iyon ang nangyari para sa iyo, ngunit ito rin ang sinasabi ng talata. Ang mga kasinungalingang ito ay hindi lamang pagmamalabis ng katotohanan o mapanlinlang na mga pahayag tungkol sa mga bagay na hindi gaanong mahalaga at medyo limitado ang mga kahihinatnan. Ayan, masasabi natin na ang kasinungalingang ito ay may malubhang kahihinatnan. Sinipin ng parapo ng SFL ang Kawikaan Kabanata 6, versikulo 16 at 19 na nagsasabi nito, may 6 na bagay na kinapupuotan ni Jehova, oo, 7 bagay na kanilang kinasusuklaman. Isang bulaang saksi na nagsisinungaling habang humihinga at sinumang naghahasik ng alitan sa gitna ng mga kapatid. Malinaw, kapatid na Herd, nagsinungaling ka habang humihinga ka. Iyon ay natural nang hindi napahiya. At ang mga kahihinatnan ng kasinungalingang ito ay humantong sa mga pagtatalo sa pagitan ng magkapatid. Ang ilang magkakapatid ay nagsimulang punahin ang isa't isa. Ang ilan ay hindi tinanggap ang ibang mga kapatid sa kanilang mga tahanan. Ang iba ay nasugatan, ang iba ay namatay,
Makinig tayo sa isa pang clip mula sa video ni Brother Herd. Kami, Gawin natin ang lahat para matulungan ang mga Betelite at iba pang full-time na espesyal na tagapaglingkod na mabakunahan kung gusto nila. sa pagsasabi na ginagawa ng governing body ang lahat ng mga kakaya nito para maging available ang mga bakuna sa Betelites, sa palagay mo ba ay nananatiling neutral ka? Nagsinungaling ka lang na epektibo ang bakuna kapag hindi? At ngayon sasabihin mo ang tungkol sa mga Bethelite kung gusto nila na para bang pinaniniwalaan mo na pinalaya mo sila. Ngunit paano mo aasahan na gagawa sila ng malaytao na pagpili kung nagsisinungaling ka sa kanila ng maaga? Sinasabi ito ng SFL Kabanata 12.16. Hindi karapat-dapat at walang pakundangan na paggawi. Ang salitang Griego na isinalin bilang hindi karapat-dapat at walang kahihiyang pag-uugali ay azegeia. At ito ay tumutukoy sa mga kilos na sumasalamin sa isang estado ng pag-iisip na minarkahan ng kawalang galang sa pamamagitan ng paghamak sa mga pamantayang moral ng Diyos. Kapatid na Herd, hindi mo iginagalang ang mga Bethelite dahil walang kahihiyan mong pinipilit silang tanggapin ang isang produkto na hindi kukunin ng ilan. Kaya talagang kumilos ka sa isang hindi karapat-dapat at walang kahihiyang paraan. At ang talata sa Biblia na sinipi sa SFL ay ang Ephesians Kabanata 4:11 na nagsasabing, nawalan ng moral na kahulugan, ibinigay nila ang sarili sa hindi karapat-dapat at walang kahihiyang paggawi upang gawin ng may kasakiman ang lahat ng uri ng karumihan. Oo, kapatid na Herd, nawala ang iyong moral na kompas. Ang bawat Kristiyano ay malayang pumili kung paano niya pagagalingin ang sarili. Bawat isa ay magdadala ng sariling pasan, gaya ng sabi ng isa pang talata sa Biblia. At iyon ay humantong sa lahat ng uri ng mga dumi. Dapat makita ang patotoo ng mga kapatid sa mundo na sugatan sa isip o katawan upang mapagtanto ito. Babanggitin ko ang isa sa marami pang iba. Ito ang sinabi ng isa sa ating 78 anyos na mga kapatid na nabautismuhan 55 taon na ang nakalipas at nakatira sa North Carolina, USA. Kaya sinabi niya ito noong Hunyo 21, 2024. Pinapanood natin ang ating mga kapatid na nagdurusa dahil sa bakuna. Ang aming pamilya ay walang masamang epekto mula sa bakuna dahil hindi namin ito ininom. Ngunit kailangan naming panoorin ang aming mga kaibigan na namamatay sa atake sa puso, stroke, myocarditis, turbocancer. Ang listahan ng mga side effect ay masyadong mahaba para ilista. Walang alinlangan na ang lupong tagapamahala ay may utang na loob sa ating dakilang maylalang, ang Diyos na Jehovah. Alalahanin ang mga salita ni Pablo sa kongregasyon sa Tesalonica. Dapat mauna ang apostasiya bago bumalik si Kristo. Mga kapatid, narito na tayo. Mag-ingat sa anumang iba pang rekomendasyong lumalabas sa kanilang mga bibig. Tinalikuran ang aming pamilya dahil sa aming paninindigan sa bakuna. End of quote. Ito ang patotoo ng ating kapatid, tapat sa loob ng 55 taon. At hindi lang siya, may dose-dose ng katulad niya. Mapapanood na natin ang isang sipi mula sa News Update number 7 ng 2021 na ipinakita ni Brother Luch. Ito ay nagpapaalala sa akin ng halimbawa sa Biblia ni Naaman. Sa pamamagitan ng isang mensahero, sinabi ni Propeta Eliseo kay Naaman na gagaling siya sa kanyang ketong kung maliligo siya ng 7 beses sa ilog Jordan. Ano ang naging reaksyon ni Naaman? Inaanyayahan ko kayong basahin kasama ko ang 2 Hari, Kabanata 5, mga bersikulo 11 at 12. Nang magkagayoy nagalit si Naaman at umalis na nagsasabi, sinabi ko sa aking sarili, siya'y lalabas sa akin at tatayo sa harap ko. At kung magkagayoy dadalangin siya sa Panginoon niyang Diyos na ipinapasa ang kaniyang kamay sa aking ketong upang pagalingin. Hindi ba ang Abana at ang Farpar, ang mga ilog ng Damasco ay mas mabuti kaysa sa lahat ng tubig ng Israel? Hindi ba ako makapaglalaba dito para maging malinis? Kaya siya ay tumalikod at umalis na galit na galit. Si Naaman ay may sariling opinyon tungkol sa kung paano siya dapat gumaling. Matibay ang kaniyang paniniwala, ngunit iba ang pananaw ni Jehovah sa mga bagay-bagay. Para gumaling, kailangang magpakumbaba si Naaman at hayaang mapatnubayan siya ng bangkay na ginagamit ni Jehovah. Nahirapan si Naaman na tanggapin ito, ngunit naiintindihan ng kaniyang mga lingkod ang mga bagay-bagay. Ano ang sinabi nilang gawin niya at ano ang naging resulta? Basahin natin ang mga bersikulo 13 at 14. Lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at nagsabi,
Panginoon, kung ang propeta ay humiling sa iyo na gawin ang isang mahirap na bagay, nakinig ka sana, hindi ba? Kaya bakit hindi makinig sa kanya dahil sinabi lang niya sa iyo, maghugas ka at maging malinis? Kaya't si Naaman ay lumusong sa Jordan at nahuhulog ang kaniyang sarili sa pagkakataong ito, gaya ng hiniling ng tao ng tunay na Diyos. Nang magkagayoy ang kaniyang laman ay naging gaya ng laman ng isang maliit na bata at siya'y naging malinis. Anong aral maaari nating itanong? Gaya ni Naaman, maaaring nahihirapan tayong tanggapin ang ilang bagay, lalo na kung matibay ang ating pananalig. Pero isang bagay ang tiyak, kung susundin natin ang tagubiling ibinigay ng channel na ginagamit ni Jehovah, pagpapalain tayo at higit sa lahat, mananatili tayong nagkakaisa. Relash, ginamit mo si Naaman bilang isang halimbawa para kumbinsihin kami na mabuti para sa amin na kumuha ng bakunang COVID-19 na dapat ay magpapagaling sa atin at magpapanumbalik sa atin ang laman ng isang maliit na bata. Sa palagay mo ba ay nagpapasalamat sa iyo ang kapatid na babae sa aking grupong nangangaral, isang habang buhay na pioneer na nagtiwala sa iyo sa halip na sundin ang kanyang budhi, na nagsabi sa kanya na ang produktong ito at nagdusa sa isang pambihirang sakit pagkatapos ng bawat dosis ng bakuna na namatay pagkatapos ng kanyang huling dosis? Ano ang masasabi mo sa kanyang pamilya ngayon? Sinasabi ng SFL Chapter 12.24 na ang X-fraud, slander X-fraud na ito ay sadyang manlinlang, gumamit ng isang daya o baluktutin ang katotohanan upang himukin ang isang tao na humiwalay sa isang mahalagang pag-aari na pag-aari nila. Kaya naman, binaluktot mo ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-uudyok sa 8 milyong saksi ni Jehovah sa buong mundo na kumuha ng produkto na hahantong sa kamatayan para sa ilan sa kanila. Ito ay isang scam. Ninakaw mo ang kalusugan ng iyong mga kapatid. Bukod dito, ginawa mo ito sa isang organisadong gang kasama ang lahat ng iba pang miyembro ng lupong tagapamahala. Ang SFL sa Kabanata 12.38 ay nagsasabi nitong homicide. Ang isa ay hindi nagkasala ng pagbuhos ng dugo lamang kapag ang isa ay sadyang pumatay ng isang tao. Ang isa ay maaari ding magkasala ng pagdanak ng dugo kung ang isa ay nagdulot ng pagkamatay ng isang tao sa pamamagitan ng kapabayaan. Ginawa mo ba ito ng walang ingat? Sana nga. Ngunit ang iyong kapabayaan sa hindi pagsunod sa Kristiyanong mga simulain na nilalaman, halimbawa sa bantayan ng Setyembre 15, 2015, pahina 8 hanggang 12, ay nagdulot sa iyo ng pagkakasala sa pagbubuhos ng dugo sa pamamagitan ng sanhi ng pagkamatay ng iyong mga kapatid. Ito ang sinasabi ng bantayan. Ang tanggapang pansangay o ang mga elder ng isang kongregasyon ay walang autoridad na magdikta sa isang saksi kung anong desisyon ang gagawin tungkol sa pangangalagang medikal kahit na itanong ng saksi kung ano ang gagawin. Kaya't sa wakas ay mayroon kang prinsipyo na ibinigay mo bilang lupong tagapamahala, ang iyong sarili ilang taon na ang nakalilipas. Isa itong mabigat na kasalanan. May dugo ka sa kamay mo. Kaya Kuya Ryan, gusto mo bang pumasok ngayon? Oh, ngayon inaanyayahan ko kayong manood ng 2 sipi mula sa Governing Body 2021 News Update number 9 na iniharap ni Brother Splain. Okay, alam nating nagmamalasakit siya sa ating espiritual na kapakanan, ngunit paano naman ang ating pisikal na kagalingan, ang ating kalusugan? May pakialam ba siya? At kung ganoon, paano niya tayo binibigyan ng magandang payo kahit na sa lugar na ito? Para sagutin, isaalang-alang natin ang pangako ni Jehovah sa Awit 32, talata 8. Alam natin ang talatang ito, ngunit susuriin natin ito mula sa isang partikular na anggulo. Kaya Awit 32, versikulo 8, mababasa natin ang ako si Jehovah ang nagsasalita ng bibigyan kita ng kaunawaan at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Nais kong payuhan kang bantayan ang iyong sarili. Iyon ang una at ang pangalawa. Ngunit kami, salamat sa organisasyon ni Jehovah, ay nakatanggap ng malinaw na mga tagubilin mula pa sa simula at pinasasalamatan namin iyon kay Jehovah. Direkta na ako ngayon sa iyo, kapatid na Splain. Sinipi mo ang Awit 32, talata 8 at binanggit mo na ipinakita sa atin ni Jehovah ang daan na dapat nating lakaran.
Pagkatapos ay ibigay mo ang halimbawa ng mga panukalang proteksyon ng batas ni Mosaic. Mangyari pa, kinasihan ni Jehovah si Moises na paliwanagan ang kaniyang payo. Sila ay kinasihan ng Diyos at ipinadala ng isang anghel. Gayunman, ang patnubay ba ng lupong tagapamahala ay kinasihan at ipinadala ng isang anghel? Bumangon ang tanong, yamang sinasabi mo na si Jehovah ay kumikilos sa parehong paraan tulad ng sa nakaraan at nagbibigay sa atin ng mga tagubilin sa kalusugan at kaligtasan sa pamamagitan ng kaniyang organisasyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng patnubay ng lupong tagapamahala sa patnubay ng Diyos na ipinadala ng isang anghel, ipinahihiwatig mo na ang 8 sa inyo ay may espesyal na patnubay ng Diyos. Maaari ba nating malaman kung ano ang direksyong ito? Ang pangangatwiran na iyong ginagawa ay malinaw na mali at salungat sa aming pinaniniwalaan at sinasabi sa aming mga publikasyon. Kunin natin halimbawa, ang Guardia noong Pebrero 2017, pahina 26, talata 12, sinasabing ang lupong tagapamahala ay hindi inspirado o hindi nagkakamali. Maring siya ay mali sa mga tanong tungkol sa doktrina o organisasyon. Mangyari pa, hindi sinabi sa atin ni Jesus na ang kaniyang tapat na alipin ay magluluwal ng sakdal na espiritual na pagkain. Katapusan ng quote. Bakit hindi mo gawin? Patunay ng pagiging mahinhin sa pamamagitan ng paggunita sa impormasyong ito? Kaya bakit hindi alalahanin ang kasaysayan at ipaliwanag na hanggang sa 1930s, ang alipin, tapat at matalino ay anti-vax? Sinasabi mo ba na ang halaga ng patnubay ng lupong tagapamahala ay katumbas ng patnubay ni Moises? Dahil kung ang patnubay ng lupong tagapamahala ay banal, dapat tayong lahat ay magalak dito at samantalahin ito upang manatili sa lupain ng mga buhay. Tama ba? Gayunpaman, isinasaalang-alang ni David ang mga salitang nakolekta noong Pebrero 21, 2024 mula sa isang 49 taong gulang na kasama na nakatira sa Helena, United States. Ang taong ito ay nagbigay ng titulong ito, ganap na nabakunahan, nagkasakit ng COVID at namatay. Noong una, ang aking tita at tiyo ay tutol sa bakuna. Ngunit pagkatapos ng patuloy na panggigipit ng lupong tagapamahala, nadama nila gaya ng ipinahiwatig na hindi nila ito irerekomenda kung hindi sila sigurado. Kaya pareho silang nakatanggap ng 2 dosis. Kaya pareho silang nahuli ng COVID-19. Ang aking tiyuhin ay uminom ng ivermectin at nagkaroon ng napakabanayad na mga sintomas. Tumanggi ang aking tiyahin na kumuha ng ivermectin. Nahihirapan siyang huminga. Napunta siya sa ospital, binigyan ng remdesivir at namatay sa loob ng 10 oras. Pagkalipas ng 6 na buwan, inatake sa puso ang aking tiyuhin. Siya ay may 4 na stent at isang pacemaker na nakapasok. Lubos niyang pinagsisisihan ang pagpapabakuna at hindi niya maintindihan kung bakit inirerekomenda ito ng organisasyon. Katapusan ng quote. Ano ang nadarama mo sa iyong puso kapag naririnig mo ang mga patutuong iyon, David? Kapag pinagtitibay mo na nais ng Diyos na manatili ang kanyang mga tao sa lupain ng mga buhay, ipinapahayag mo ring hindi ito papayagan ng Diyos na kumuha tayo ng mga bakuna sa COVID na maaaring makapinsala sa atin. Paano mo ngayon ipapaliwanag na ang mga kapatid ay namatay pa rin mula sa bakunang ito? Ano ang pakiramdam mo sa mga nasugatan, may kapansanan bilang resulta ng bakunang ito o sa mga nagkaroon ng sakit, autoimmune, turbo cancer, bleeding, paralysis, nervous disorders, cardiovascular disease, amputations at iba pang kalamidad na dulot ng mga injection na ito? Naiintindihan mo ba na sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong mga salita sa katumbas ng kinasihang mga salita ni Jehovah, ikaw ay nagkakasala laban sa kaniya sa pamamagitan ng pamumusong? Inilalagay mo ang kalooban ng Greek goddess of medicine na IGI sa halip na kalooban ni Jehovah? Sa paggamit ng iyong moral na autoridad, ikaw ay nagkasala ng homicide laban sa iyong sariling mga kapatid. Ginagamit mo si Moises sa iyong pananalita, kaya gagamitin ko rin itong propetang ito para ituwid ka. Ang mga talatang ito ay matatagpuan sa tinatawag na 10 utos, Exodo 27,
Huwag mong gamitin ang pangalan ni Jehova na iyong Diyos sa di karapat-dapat na paraan sapagkat hindi paparusahan ni Jehova ang sino mang gumagamit ng kaniyang pangalan sa paraang hindi karapat-dapat. At Exodo 23, hindi ka dapat pumatay. Kayong 8 ay hindi angkop na gumamit ng pangalan ng Diyos para gawin ng mga kaibigan ang gusto ninyo. Ibig sabihin, pagtanggap ng teknolohiyang parmasyutiko na nagpapalipat-lipat at gumagana sa kanilang mga katawan, tinalikuran mo ang lumikha sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong tiwala sa mga tao kaysa sa lumikha mismo. Ito ang ideya ng awit 146.3. Huwag mong ilagak ang iyong tiwala sa mga prinsipe ni sa anak ng tao na hindi makapagligtas. At iyon din ang ideya ni Jeremiah 17.5. Ito ang sinasabi ni Jehova. Sumpain ang taong nagtitiwala sa mga tao lamang na umaasa sa lakas ng tao at ang puso ay lumalayo kay Jehova. Sa paggawa sa katawan ng tao bilang partidong sumusuporta sa mga pang-eksperimentong produkto, hindi ka ba naniniwala na dahil sa pagdurusa mula sa mga bakunang ito, sisisihin ng mga tao ang Diyos bilang direktang responsable sa kanilang kasawian? Paano niya ito maipagkakasundo sa turong hindi nagdudulot ng pagdurusa ang Diyos sa mga tao? Ang aklat na alagaan ng kawan ng Diyos ay ginawa. Sinasabi ito ng Kabanata 12.39 sa ilalim ng entry apostasy. Ang pagtalikod sa katotohanan ay ang pagtalikod sa tunay na pagsamba, paglisan, pagpunta sa kaaway, pagre-rebelde, pagtalikod. Tinalikuran mo ang mga pangunahing turo ng mga banal na kasulatan para itaguyod ang sarili mong mga ideya, at mas masahol pa, mahusay mong inukit ang mga ito upang maiugnay sila kay Jehova. Sa pagwawalang bahala sa turo ng Biblia at matigas na pagtanggi sa pagtutuwid, ikaw ay nasa tinatawag ng Biblia na apostasya. Ang parehong aklat sa parehong punto, point 39, sub-point 3, nasa ilalim pa rin ng apostasya ay nagsasabi nito. Ito ay sadyang nagpapalaganap ng mga aral na taliwas sa katotohanan. Kung ang isang tao ay taimtim na nagdududa sa turo ng Biblia ng mga saksi ni Jehova, dapat silang tulungan. Bibigyan siya ng mabait na tulong? Kung ang isang Kristiyano ay nagpapatuloy sa pagtalakay ng mga maling turo o sadyang ipinapalaganap ang mga ito, maaaring ito ay apostasiya o himeneya. Kung hindi siya tumugon ng mabuti pagkatapos ng una at ikalawang babala, isang relihiyosong komite sa pagdidisiplina ay kailangang bumuo. Nakikilahok ka sa pagpapalaganap ng mga aral na salungat sa katotohanan ng Biblia at nagpapatuloy sa pagtalakay ng maling aral o sadyang ipinapalaganap ang mga ito. Ilang babala na ang natanggap mo? Isa lang o dalawa sa halip daan-daan? Or even thousands? What have you considered them? Naiintindihan ng komit na hindi dahil hanggang ngayon hindi ka pa lumilingon. Ikaw kung gayon ay isang lapastangan, isang rebelde at isang sumasalungat sa mata ng Diyos. Sa madaling salita, isang apostata. Bukod dito, ang iyong payo ay nagdulot ng sakit at kamatayan sa aming mga tao. Ikaw ay nagkasala ng pagpatay ng tao. Mapapanood na natin ngayon ang isang sipi mula sa Current Affairs Issue 10 ng Governing Body 2021 na iniharap ni Brother Maurice. Patuloy nating ilapat ang lahat ng pag-iingat na napatunayang epektibo. Pagsusuot ng mask, physical distancing, paghuhugas ng kamay ng madalas at kung maaari, pagpapabakuna. Sa Le Point Actualité Issue 7 ng 2021, sinabi ni Brother Lodge na mahigit 80% ng internasyonal na pamilya ng Bethel ang nabakunahan. Ikinalulugod naming ipaalam sa iyo na ngayon, mahigit 79% ng pamilyang Bethel ang nabakunahan. At gayon din ang higit sa 75% ng mga full-time na espesyal na tagapaglingkod na hindi Bethelite. Marami sa ating mga kapatid ang nakakita ng ilang benepisyo ng pagpapabakuna. Halimbawa, sa ilang rehiyon ng Bulgaria, sinasabi ng mga pari na ang mga bakuna ay lason
mula sa dyablo. Kaya mayroong malakas na presyon laban sa pagbabakuna. Sa kabila nito, matapos mapanood ang mga update sa balita mula sa Central College, nagpasya ang isang kapatid na babae at ang kanyang asawa na magpabakuna. Mamaya, tinawagan siya ng superior ng kapatid na babae upang sabihin sa kanya na upang matugunan ang mga pamantayan ng gobyerno, hindi na siya makakapasok sa trabaho hanggat hindi siya nabakunahan. Laking gulat ng babaeng ito nang malaman na nabakunahan na ang kanyang kapatid. Sa katunayan, siya lang ang empleyadong nabakunahan. Lahat ng iba ay kailangang tanggalin. Tinanong ng pinuno ng departamento ang kapatid na babae kung mayroon siyang nabakunahan na mga kaibigan na maaaring palitan ang mga taong natanggal sa trabaho. Ang babaeng ito pagkatapos ay tumawag sa iba pang mga saksi na kilala niya upang makita kung mayroon silang mga nabakunahang kaibigan na naghahanap ng trabaho. Halos parehong gabi, napuno lahat ng posisyon. Tinanong ng HR manager ang mga kapatid na babae kung paano mo nakilala ang napakaraming tao na nabakunahan. Ang mga kapatid na babae ay nakapagbigay ng mahusay na patotoo. Sa kabuuan, 14 na kapatid na babae at isang estudyante sa Biblia ang natanggap dahil sinunod nila ang matalinong payo at mga simulain sa Biblia na ipinapahayag sa iba't ibang mga balita ng lupong tagapamahala. Ako ngayon ay bumaling sa iyo, Fire. Anthony Maurice, hanggang sa news item number 9. Noong 2021, ang lupong tagapamahala ay hindi kailanman direktang nagrekomenda ng pagbabakuna. Ngunit ginawa nila ito sa isang hindi direkta at palihim na paraan. Ngunit ikaw, Anthony, gumamit ka ng direktang paraan sa pagsasabing at kung maaari ay magpabakuna ka. Ano ang ibig sabihin nitong kung maaari? Ayon sa pandaigdigang bilang ng 79% ng pamilyang Bethel na nabakunahan at higit sa 75% ng mga espesyal na tagapaglingkod na hindi Bethelite, ito ay madaling maunawaan. Ang mga numerong ito ay magseselos sa rehimeng Sobyet. Gayunpaman, ang lupong tagapamahala ay nagpapahayag ng sarili na masaya tungkol dito. Ipinapakita nito ang kaloobang ibinahagi ninyong 8 at tinatanggap ng karamihan ng mga saksi ni Jehova ang nag-iisang paraan ng paggamot na iyong isinusulong. Bakit mo pipiliin na banggitin ang mga bakuna bukod sa iba pang napatunayang pag-iingat, ngunit hindi ang iba pang solusyon tulad ng ivermectin at hydroxychloroquine? Ang papel lamang ng immune system? Maraming kapatid ang nag-iisip tungkol sa iyong tunay na motibo at ito ay natural. Mayroon bang anumang panggigipit o insentibo sa sinumang miyembro ng lupong tagapamahala o sa iyong sarili na gumawa ng mga ganitong uri ng mga komento? Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol dito? Kung hindi, paano mo maipapaliwanag sa mga saksi ni Jehova sa ngayon ang higit pa sa nakagigimbal na paggigiit na gawin ng ilan na labagin ang batas ng kanilang budhi sa mga kapatid na ito na ayaw ng ganitong medikal na paggamot? Nasa testing phase pa rin. Iminumungkahi kong balikan mo ang ating makabagong kasaysayan dahil maaari kang humantong sa hustisya. Sa katunayan, ang kasaysayan ng isyu ng pagbabakuna sa mga publikasyon ay nagpapakita na noong 1921 ito ay idineklara na barbaric at diabolical. Noong 1924, hindi ito isang masayang institusyon. Noong 1929, inilarawan ito bilang isang krimen, isang kabalbalan, isang delirium, isang polusyon. Noong 1931, inilarawan ito bilang isang diabolical na imbensyon upang dungisan ang sangkatauhan. At sa wakas, noong 1952, ito ay naging usapin ng budhi. Ito ay nagtataas ng mga katanungan. Nakikita ko ba siyang naguudyok sa tapat at matalinong alipin na mag-utos na ang pagbabakuna ay salungat sa Kristyanismo sa loob ng 31 taon at pagkatapos ay ideklarang katanggap-tanggap ang mga ito? Para sa atin na sana'y umamin ng mga bagay na walang iniisip, anumang bagay na nagmumula sa organisasyon bilang pagkain na direktang nagmumula kay Jehova, ito ay tiyak na nagresulta sa pagkawala ng buhay ng tao.
Sino ang may pananagutan sa mga pagkamatay? Ang mga biktima muna? At ikaw din, Anthony, dahil bilang isang kilalang kapatid, pinaboran mo ang isang therapy. Sa particular, lalo na ang pagbabakuna. Kapag pinag-uusapan mo ang Bulgaria na itinuturo ang posisyon ng pinuno ng relihiyon, bakit hindi mo alalahanin ang aming sariling kasaysayan tungkol sa issue ng pagbabakuna? Ganito rin ang sinabi ng tapat at matalinong alipin. Ito ang sinabi ng ginintuang edad noong Pebrero 4, 1931. Sino ang naglalaan ng 10 pahina sa paksa? Bakit hindi para sa mga Kristiyano ang pagbabakuna? Sa pahina 275 makikita natin ito. Sa lahat ng mga imbensyon na ipinataw sa sangkatauhan upang dungisan ito, ang pinakabanayad na diabolismo ay ang pagbabakuna. Mapangahas kang kumilos sa paraang ipinahayag ni Jesus. Sa Lucas 6:41, bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? Ang positibong publisidad na ibinibigay mo para sa pagbabakuna ay nag-uudyok sa maraming kasama na sundin ang iyong budhi at sa wakas ay tanggapin ang paraan ng medikal na paggamot. Ano ang pumipigil sa iyo na manatiling neutral sa mga isyu sa kalusugan? Hiniling ba sa iyo ni Jesus na mag-advertise para sa Big Pharma? Hiniling ba sa iyo ni Jesus na palitan ang budhi ng lahat? Paano mo masasabing mananatiling neutral sa pamamagitan ng pagbibigay ng dalawang halimbawang ito na ginamit sa iyong talumpati? Ibig sabihin, una, ang kapatid na babae at ang kanyang hindi na pagdesisyunan na asawa na sa wakas ay pinili ang solusyon na inirerekomenda ng budhi ng lupong tagapamahala katulad ng pagbabakuna. At ang pangalawang halimbawa, ang mga kapatid na babae ng Bulgaria na pinagpala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng trabaho dahil sinunod din nila ang matalinong mga rekomendasyon ng kasalukuyang mga gawain ng lupong tagapamahala sa pamamagitan ng pag-injeksyon. Gayunpaman, alam namin na ang produktong ito ng bakuna ay mapanganib dahil ito ay nasa eksperimentong yugto. Bakit hindi mo pag-usapan ang tungkol sa prinsipyo ng pag-iingat para sa anumang bago na nakakaapekto sa kabanalan ng buhay? Bakit hindi mo ibaling ang tingin ng iyong mga kasama sa lumikha ng kahangahangang katawan ng tao na pinagkalooban ng napakagandang immune system? Nawalan ka na ba ng pananampalataya sa banal na teknolohiya? Dahil sa pagkakasangkot ko sa mga constructions, narito ang susunod na pag-iisip. Bago gumawa ng anumang gawain, dapat tayong maghanda ng pagsusuri sa panganib. Kaya ang tanong ko, naghanda ka ba ng risk analysis bago suportahan ang pagbabakuna? Bago gumawa ng suporta sa bakuna na ito, alam mo ba kung ano ang nilalaman ng mga vial? Alam mo ba na naglalaman ang mga ito ng graphene oxide? Alam mo ba ang mga electromagnetic na katangian ng elementong ito? Naisip mo ba ang tungkol sa pangmatagalang impluensya sa dugo, mga organo at buhay ng tao? Kung may nangyaring insidente, muntik na maaksidente o aksidente sa isang construction site o sa panahon ng normal na operasyon ng isang lugar na nakaalay kay Jehovah, dapat tayong magsampa ng ulat. Nakumpleto o nabasa mo na ba ang ganitong uri ng ulat? Sa anumang kaso, ang mga sangay at ang lupong tagapamahala ay nakatanggap ng maraming testimonya na nag-uulat ng masamang epekto ng mga bakunang anti-COVID, ngunit hindi ito isinasaalang-alang. Account? Medyo kabaligtaran? Ilarawan natin ang puntong ito sa patutuo ni Obadiah. Ako si Obadiah, isang saksi ni Jehovah, aktibo sa loob ng 25 na taon. Hanggang ngayon, naglingkod ako bilang elder at regular pioneer sa maraming taon. Kung nagsasalita ako ng hindi nagpapakilala ngayon, ito ay dahil sa takot na minsan ay dulot ng mga awtoridad sa organisasyon. Mga saksi ni Jehovah, mukhang katawa-tawa sa akin na hindi natin masasabi ang dalisay na katotohanan sa loob ng isang organisasyon na tinatawag ang sarili nitong katotohanan. Maaari akong magpatotoo na sa panahon ng krisis sa COVID, lumitaw ang mga tensyon at pagkakabahabahagi sa loob ng aking kongregasyon. Ang ilan ay kinuha ang kalayaan ng paggamit ng Zoom upang imbestigahan ang mga kapatid na nag-aatubili na mabakunahan, na hinihimok silang sumunod sa organisasyon at magpabakuna. Maaari din akong magpatotoo sa isang kapatid na babae sa aking kongregasyon na mga 35 taong gulang,
na talagang ayaw na mabakunahan, ngunit kasunod ng maraming panggigipit mula sa organisasyon, mga talumpati, komunikasyon, at pagkatapos ay ang pananalita ng isang matanda, naghihikayat sa pagsunod at pagbabakuna. Iyon ang dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo. Sa wakas ay bumigay ang plorera at nabakunahan, hindi nagtagal, nagsimulang mag-malfunction ang buong katawan niya. Kinailangan niyang magbayad ng katumbas ng 5 o 6 na buwang sweldo at maglakbay sa karatig bansa para sumailalim sa maraming medikal na eksaminasyon. Alam kong nahirapan ang mga doktor na intindihin ang nangyayari sa kanya. Mukhang napatatag na nila siya sa wakas. Pero ngayon hindi ko alam kung ano ang kalusugan niya. Halatang labis niyang pinagsisisihan ang pagsuko sa panggigipit ng organisasyon at ng kanyang mga nakatatanda. Nang ipaliwanag ko sa matanda na pagkatapos ng kanyang pahayag ay nabakunahan ang sister na ito, sumagot siya na wala siyang pakialam, na hindi siya masisisi ni Jehovah dahil sinunod lamang niya ang mga tagubilin ng kaniyang organisasyon. Maaari ko ring patunayan na ang mga alumni ay nakipag-usap sa akin sa Zoom noong COVID. Tinakot nila ako, i-rate ako kung patuloy kong hikayatin ang aking mga kapatid na mag-ingat bago magpabakuna. Ipaalam sa kanila ang mga pangamba ng ilang medikal na autoridad na nag-highlight sa mga posibleng panganib ng bakuna sa COVID at mga epekto sa hinaharap. Ngayon ay ipinaalala ko sa iyo ang kasabihan na pagmuni-muni, Kabanata 14, verse 12, may landas na inaakala ng tao na tama, ngunit sa huli ito ay humahantong sa kamatayan. Isaalang-alang ang Ecclesiastes 7:29. Natuklasan ko lang ito, ginawa ng tunay na Diyos ang tao matuwid, ngunit sila sinunod ang sarili nilang mga plano. Sa kasamaang palad, sinusunod mo ang iyong sariling mga plano sa pamamagitan ng paninindigan na pabor sa mga teknolohikal na produkto na itinataguyod ng mga kumpanya ng parmasyutiko na may kahina-hinalang reputasyon. Sa halip na panatilihin ang iyong distansya, dapat mong malaman na hindi ito ang iyong lugar. Nais malaman ng Komit kung nakipag-ugnayan ka muli sa iyong mga kapatid na babae sa Bulgaria noong 2025 para malaman kung paano isulong ang pagpapala na binanggit mo sa iyong talumpati. Ang basbas ng bakunang ito ay nagbigay daan sa kanila na makahanap ng trabaho. Ngunit ito ba ay nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang mabuting pisikal na kalusugan hanggang ngayon? Nasa lupain pa ba sila ng mga buhay gaya ng sabi ni Brother Spain? May pakialam ka ba talaga sa kanila? O ibinigay mo ba ang kwentong ito upang lumikha ng higit pang apela para sa pagbabakuna? Sinasabi mo rin ng walang anumang kahihiyan na isang magandang patotoo ang ibinigay sa sitwasyong ito. Ito ay ganap na hindi totoo. Ang isang mabuting saksi ay tungkol sa pamumuhay ayon sa mga pamantayan ng Biblia at huwag makisali sa mga makamundong kontrobersya sa kabila ng panggigipit o kahirapan. Ang iyong saloobin ay malinaw na nagkasala sa iyo ng galit at mapangahas na pag-uugali. May kasalanan ka rin sa pagpatay ng tao. Naalala natin ang SFL 12 hanggang 16 sa ilalim ng galit at pangharap na pag-uugali kung saan ito ay isang tanong ng mga kilos na nagpapakita ng estado ng pag-iisip na minarkahan ng kawalang galang, paghamak, maging ang paghamak sa mga pamantayang moral ng Diyos, ang kanyang mga batas, at ang kanyang autoridad. Kapatid na Maurice, dahil sa iyong pro-vaccine na paninindigan, ang mga salita at kilos gayon din ang estado ng pag-iisip na naka-highlight ay nagpapakita na sa kasamaang palad ay wala kang gaanong pagmamahal, konsiderasyon, pakikiramay at pakikiramay sa mga nagdurusa sa kanilang laman, sa kanilang konsensya. At para sa mga may ibang opinyon, ang iyong pananalita ay hindi isinasaalang-alang ang kalayaan ng Kristiyanong Budhi na kapansin-pansing ipinahayag sa liham sa mga Romano sa Kabanata 14 at mula sa unang liham sa mga taga-Korinto Kabanata 8. Sa wakas, sa ibang antas, nais malaman ng komite kung maibabahagi mo ang tunay na mga dahilan ng iyong pag-alis sa lupong tagapamahala sa pangalan ng katotohanan na dapat magpakilala sa organisasyong nagtataglay ng pangalan ni Jehovah. Sa katunayan, maraming itinuturo sa atin ng Biblia tungkol sa dahilan ng pagkapuot ng Diyos. Sa kaniyang mga lingkod, maging sila man ay mga propeta, mga hukom o mga hari, o mga apostol. Ano ang dahilan ng hindi kasiyahan ng Diyos sa iyo? May kaugnayan ba ito sa pamamahala ng krisis sa COVID o iba pa?
Maraming salamat Kuya Yan at Kuya Serge para sa iyong mga kontribusyon at iyong mahusay na paghahanda. Gusto mong tapusin si Kuya Serge? Napakasaya. Salamat Kuya Mets at salamat Kuya Yan sa pagtingin sa itaas. At dahil walang miyembro ng lupong tagapamahala na binanggit at nararapat na ipinatawag, ang sumang-ayon na humarap sa Committee on Religious Disciplines na binuo upang subukang muling itatag ang mga katotohanan upang ilatag ang mga pundasyon para sa pagbabalik sa dialogo sa pagitan ng mga di pagkakaisa na mga miyembro ng World Assembly. Ang mga saksi ni Jehovah upang ibalik ang katotohanan at bigyan ng hustisya ang mga biktima. Sa diwa ng awa at pagpapatawad, ang komite ay nagtatapos sa mga sumusunod. Isa, na dahil sa salita ng mga Diyos, sinipin natin ng 1 Corinthians, Kabanata 8, ang mga kapatid na nakibahagi sa mga balitang ito ay lumabag sa mga simulain ng Biblia na may kaugnayan sa individual na kalayaan ng bawat isa sa pagpapagamot, sa kanyang pinili batay sa personal na budhi. Dalawa, na ang pag-uudyok na ito na labagin ang mga prinsipyo ng Biblia ay ginawa sa pamamagitan ng palihim at direktang mga mekanismo, sa pamamagitan ng mahusay na pagkakagawa ng mga talumpati at sa pamamagitan ng mga talatang biblikal na kinuha sa labas ng konteksto tulad ng Roma, Kabanata 13 o ang halimbawa ng Nahaman na inilapat sa labas ng konteksto. 3. Na ang paglabag sa budhi ng mga kapatid ay naitatag tulad ng nabanggit o sa pamamagitan ng halimbawa ang mga nilalaman ng mga liham sa mga elder na may petsang Disyembre 19, 22 na hindi patas na nagbukod sa mga hindi nabakunahang kapatid na makibahagi sa mga paaralan. Pagsasanay, gayon din ang liham sa buong panahong mga lingkod noong Agosto 6, 2021, kung saan ipinataw ng lupong tagapamahala ang pananaw, posisyon at personal na kaalaman nito sa pamamagitan ng paghikayat sa pagkuha ng mga eksperimentong bakuna kahit na maraming mga kapatid ang ayaw uminom ng produktong ito. 4. Sa makatuwid, ang mga kapatid ng lupong tagapamahala ay nagkasala laban sa ating mga kapatid at ito ay bumubuo ng isang kasalanan laban kay Kristo ayon sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 8, mga talatang 11 at 12 na nagsasaad, sinipi ko. Kaya sa pamamagitan ng iyong kaalaman ang taong mahina ay mawawasak. Ang iyong kapatid na para kanino si Kristo ay namatay, nang ikaw ay nagkasala laban sa iyong mga kapatid sa ganitong paraan at nasugatan ang kanilang budhi. Mahina nagkasala ka laban kay Kristo? na ang pananagutan para sa mga mapaminsalang epekto ng mga iniksyon, pagkamatay, sakit, pisikal, mental, emosyonal, psikolohikal na pagdurusa, panlipunang pagkabalisa, kawalan ng pagkakaisa sa mga pagtitipon at TBP, sa mga kapatid na tumanggap nito sa ilalim ng pagpilit ng sentral na katawan ay nakasalalay sa sentral na katawan na ito na sa inisyatiba ng pag-uudyok na ito kung minsan ay sinasamahan ng mga pagbabanta, sanctions ng COVID. Tingnan ang mga liham sa buong panahong mga lingkod na nabanggit na sa parapo. 4. Na nagpaplanong alisin ang mga hindi pa nabakunahan na kapatid na makakuha ng mga pribilehiyo sa paglilingkod. 6. Na ang mga miyembro ng lupong tagapamahala na ito ay hayagang nagkasala laban sa Diyos at laban sa kanilang mga kapatid nang hindi hayagang humingi ng tawad, humingi ng kapatawaran na kailangan nila o kahit na nagpapakita ng kaunting pagsisisi sa harap ng kanilang napakaraming kasalanan at ito ng paulit-ulit at buong kaalaman sa mga katotohanan. Ang komite ay nagtatapos sa mga sumusunod. Na ang kasalukuyang mga miyembro ng lupong tagapamahala na ito na nakabase sa Warwick, United States of America na binanggit sa pangalan ng komiting ito na sina David Splain, Kenneth Cook, Stephen Lett, Geoffrey Jackson, Samuel Hurd, Gerrit Loesch, Mark Sanderson, Anthony Maurice, Tatay, ay hindi nakwalipikado sa publiko na maglingkod bilang matatanda o pastol ng kawan ng Diyos. Pangalawa, at ang kasalukuyang mga miyembro ng namumunong katawan na ito na nakabase sa Warwick, United States of America na binanggit sa pangalan ng komiting ito na si Mr. David Splain, Kenneth Cook, Stephen Lett, Geoffrey Jackson, Samuel Hurd, Eric Bloch, Mark Sanderson, Anthony Morris III, hindi na mga saksi ni Jehovah. Binibigyan sila ng 2 buwan upang labanan ang desisyong ito o maghain ng apela
Pangatlo, at na ang kanyang mga kapatid, mga miyembro ng lupong tagapamahala na nakabase sa Warwick ay hindi nais na makinig sa kanilang mga kapatid na sumulat ng daan-daang mga liham o sa comment na tinatawag silang makipag-usap, mga tuwiran at magsisi upang pagsamahin ang kapayapaan. Ngunit tumanggi na makinig sa kanilang mga kapatid at sa makatuwid alinsunod sa mga salita ng ating Panginoon. Si Hesukristo sa Mateo 18 verses 15 hanggang 17 na nagpahayag sa verse 17 sa partikular ay sinipi ko, kung hindi siya makikinig sa kanila, magsalita ka sa kapulungan. At kung hindi siya makikinig sa kapulungan, ituring siyang isang tao ng bansa o isang maniningil ng buwis, katapusan ng mga quotes. Ngunit ang mga salitang ito ni Jesus, ang komite sa makatuwid ay binibigyang pansin at sa batayan na ito gagawa. I-publish ang ulat na ito sa Assembly of Brothers and Sisters sa buong mundo sa lahat ng available na social channel. Salamat kapatid na Serge para sa konklusyong ito. Kami ay malinaw na sanay, ngunit ito ay isang mahalagang desisyon na kailangang gawin. Kaya kung lahat tayo ay sumasang-ayon sa konklusyong iyon, sa palagay ko ay gusto mo. Ito ang nagtatapos sa pagdinig na ito ng Religious Discipline Committee. Kung wala nang karagdagang komento, hiniling namin kay Brother Yan na tapusin ang sesyon na ito sa isang panalangin. So may idadagdag ka ba? Hindi. Okay lang ba? Nakikinig kami sa iyo kapatid na Yan para sa huling panalangin. Aming Ama sa Langit, kami ay masaya na nakapag-ambag sa aming napakaliit na paraan tungo sa hustisya. Nilikha mo ang mga tao na may iba't ibang ang espiritual na pakiramdam at pakiramdam ng katarungan ay isang bagay na mahalaga sa atin. At sinisikap naming gawin ang aming makakaya upang makasunod dito. At upang matulungan ang mga nakapaligid sa atin na ilapat ang hustisyang ito sa kanilang buhay. Sa kasamaang palad, ang mga may kapangyarihan sa ating mundo ay madalas na nakikiisa sa masamang impluensya ni Satanas upang magawa ang kanyang kalooban at ang ating kontribusyon sa pagpigil nito sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga tuwiran sa mga kapatid ng lupong tagapamahala sa mga bagay. Kaugnay ng pamamahala sa krisis sa COVID, sa loob ng organisasyon, ito ay nagpalaki ng maraming kamalayan sa ating mga kapatid, sa ating mga sarili, at nakikita natin na mayroong isang karamdaman na dapat lutasin. Maibabalik lamang ang pagpapala kung katarungan, kung isa sa alang-alang natin ang katarungan, kundi pati na rin ang awa. Kaya naman binibigyan pa natin ng oras ang ating mga kapatid mula sa lupong tagapamahala upang magawang hilahin ang ating mga sarili upang mamulat tayo at makatakas sa bitag ng dyablo. Pakiusap, bless. Ang mga pagsisikap na ginawa sa committee na ito. Ang lahat ng mga budhi na kumikilos upang ipaalam ang katotohanan sa paksang ito, upang maging alerto, upang makapagbigay ng babala at upang manatiling nagkakaisa. At ito ay sa pangalan ni Hesukristo, ang ating tagapagligtas, na sinasabi nating manalangin at magpasalamat. Amen.